Karon ang atong topic is our covenant identity. Isyagit ang word nga identity. Ready, go! Hallelujah. Unsa man ang word nga identity? Pag moingon kag identity, parihara na nga naa kay ID. Unsa man ang meaning sa ID? Identification. Pag moingon og identity, magpamatuod kini kinsa ka. Amen. Sa gingharian sa Ginoo, no ID, no entry. Kuha na to? Kinsa man diri nagsigig sulod og usa ka company nga wa nay ID hay. Sa MEPSA, nag-ID pa ba mo? Taga MEPSA, mo siyagit og amen. Amen. Nag-ID pa ba ang taga MEPSA? ID pa. Makasulod ba mo kung may ID? Dili. Siguro, auban, biometric na, magtamark na ka dito, o sa imong buhaton, na ang yun dapat identification. Sa kingdom sa Ginoo, no ID, no entry. Amen. Daghang Kristohanon, wa kaila siyang kaugalingon. Mo nang luya, discouraged, disappointed. Kanunay puno sa kabalaka, puno sa kahadlok. Daghang nagsigig simba, pero wa kaila, kinsa siya. Nga naman, wa niya maklaro ang iyang identification. Today, soon, kinahanglan masayod ka, unsa o kinsag yung ka, at ubangan sa Ginoo. O gusto ni Lord, niining katapusang mga adlaw. Mayingon ko katapusang mga adlaw. Tungod kay ang signs, ang events nga gibutang sa Bible, katong mga prophetic event nga gisulti sa Bible, nagakatuman. Gubat. Dungog-dungog na sa unang gubat, pero karon realidad na. Nangandam na ang kanasuran sa grabe nga gubat, igsuon. Human anang gubat, musud dayon ang kagutom, crisis sa economic nga side. Dayon, na ay kagutom, na ay kalisod. Nga naman, karon pa ta nakasabot nga ang Iran, igsuon, 20% sa supply sa oil, gikan sa ilaha. Meaning, dako na siya nga crisis. Wa pa gani kapangumprag balik ang mga depo, igsuon, ang mga local diri, igsuon, nga kining outlet, igsuon, sa krudo o gasolina. Pila ka adlaw, after sa gubat, increase na yun. Unya, daghang na panic, daghang na balaka. Katong adlaw, pag-declare, doon na iniingon, mangumpra na ta. Hinahanglan na ta mangita og lagob or maghimo na ta og tunnel atong kataguan. Mao na ron ang nahitabo. Dili na ron basta-basta nga panahon. Ug dapat dili ka magpalipat. Ayaw sabay sa kahadlok ug sa kabalaka nga iya sa kalibutan. Kinahanglan maglakaw ta with the covenant identity. Amen ba? Kinsa imong sugot diri nga pailhon ka sa imong kaugalingon. Kinahanglan makaila ka sa imong kaugalingon. Dunay isa ka kanang piso isuon nga nagsigig lakaw-lakaw kauban sa mga piso. Unya nagdako siya nga ang mga piso sa iyahang palibot iyang kuyog ibuli siya. Sawayon siya maayo. Isungog-sungog siya. Nganong liko man kayo ng imuhang sungo? Ana mayang sungo. Unya nganong lahi man kanang tiil? Tag-as man kay kag kuko. Kaliwat siguro kag ungo. Ug nganong ang imong balhibo tag-as man? Kada adlaw kay di ba kanang inahan nga manok isuon. Di ba, ilam lang tabunan ang piso sa ilang mga pako. Kay adto na sila mo puyo igsuon sa pako sa iyahang inahan.
Masuko apil ang inahan kay nganuman sakit man kayo ang sungo antong isa ka piso. Kay ang tinuod mao ni kuyog-kuyog siya, gikan siyang pagkaitlog, gipusa siya nga ang iyang nailhan nga inahan manok. Hello. Pero piso day siya or itlog day siya sa agila. Kay kadto nga itlog isuon gikuha to sa usa ka hunter dito sa sag sa agila unya gipalumluman sa manok. Hangtod na piso siya igsuon pero wa siya mapiso igsuon nga manok. Napiso siya nga agila. Sa kaadlaw na igsuon dagko na sila. Kiwaw kay tan-awo ng agila ikumpara sa manok. Ang iyahang ikog lahi gyud. Ang iyahang pako lahi kayo. Unya problema kayo nga agila. Kay dili niya makuha ang mga gagmay nga mga pagkaon. Kay inig tuhak niya igsuon, ang iyahang sungo mo'y mubangil. Mo nang lahi gyud ang iyahang identity. Pero sa kaadlaw na nakita niyang isa ka agila nga dako. Siguro iyang isuon. Sige sa kangad-hangad. Ug nitugpa. Kay kiniday nga agila igsuon nga igsuon ani nga agila nga murag manok. Nakabantay. Ngano man ang agilaha nakig-ipon man sa mga manok? Nga unta kini nga agila naglupad unta ni parihan ako. Wa mapugni igsuon nangutana ang agila nga kauban sa manok. Naingon siya, murag pariha man ta. Parihatag pako, parihatag naong, parihatag sungo, same yuta. Pero naingon ang katong naas dito sa ibabaw sa kahoy, naingon siya, yes, parihata. Pero ako makalupad, ikaw naglakaw-lakaw lang. Ako na sa ibabaw, ikaw na sa ubos. Kung parihata nga tinuod, sabayi ko dire. Lupad ta. Naingon siya, kuyaw kayo na. Lisod kaayong ilupad diha, wa pa ko kasuway. Naingon ang agila nga na dito, sulayi og sabayi ko kay tudluan ta ka. Unsaon paglupad. Amen. Daghang Kristohanon niining panahon na, nga until now, nagpuyo gihapon sa ubos. Until now, naag gihapon, nangakha. Ug tungod sa iyang grabing pangakha, makakaon siya hugaw, mga dubok, mga baho, igsuon. Kay ang manok, igsuon, ngagbinuhian, kutob ra gyud na sa mga wati ug uban pang mga hugaw nga pagkaon. Kay baw pa mo ang nature sa tinuod nga agila. Dili siya mukaon og dubok nga pagkaon. Og dili siya mukaon isuon kadtong mga pagkaon isuon nga para lang sa manok. Kay ang tinuod nga agila isuon puro presko ang pagkaon nga ginakaon sa agila. Kasagaran niyang ginakaon mga priskong pagkaon. Kung mukaon siya isda, dili tong didto sa merkado nga isda. Fresh gyud nga isda nga iyang gikuha gid didto sa kadagatan. Ang buot na ko ipasabot mga kahisuunan. Kitang mga anak sa Ginoo, wala ta mabuhi sama sa ekonomiya nga naa ka aning kalibutana o aning nga nasod nga Pilipinas. Kinahanglan makasabot ka nga ang imong identity, dili identity igsuon sa mga unbeliever o wala pa sa Ginoo. Kinahanglan makasabot ka nga special ka nga tao. Pinasahi ka nga tao. Inay mo tupad, pinasahi ka nga tao. Amen? Tutuki ang ihang ilong. Ina siya, tanawa imong ilong, taas kayo. Tanawa imong mata, laom kayo. Amen? Lahi ka.
Kinahanglan makakita ka og Israelite nga panagway sa imuhang tupad karon. Kahibaw pa kaigsuon ang mga Jewish nga mga tao, ang mga Israelites, lahi sila nga pagkatao. Naa sila covenant sa Ginoo. O kaila sila, kinsa sila atubangan ni Lord. I pray nga kini nga topic mag-inspire sa tua nga mubiya na ta sa ato ang tawhanon nga paningkamot o sa atong tawhanon isuon nga pamaagi. Sugod karon. Maningkamot ta dili sa atong kaugalingong kusog, kundili according to the strength of God nga iyang i-release sa atong kinabuhi. Amen? Mo ni prayer nato karong kabuntagon. Ang atong kanta nag-ingon, release your power to work in us and through us. Dili lang ni nga gahom nga mulihok sa atong sulod, but kita mismo ang pormahon sa Ginoo aron kita ang gamiton ni Lord ngadto sa uban. Hangtod mausab ta till we are changed to be more like Jesus. Kinsay gusto diri mausab sama ni Kristo. Amen. O kini nga covenant identity mao'y maghatag nato og distinction, kalainan sa mga tao nga wa pay Ginoo. Atong basahon in Leviticus 26 verse 12. Kusgo natong basa, I will walk with you and be your God, and you will be my people. Leviticus. Kining book of Leviticus, mga igsuon, mao ni ang isa sa book nga gitawag natog sulod sa Torah. Pasabot og Torah, Book of Law. Libro sa balaod sa Ginoo. 5 na ka libro. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, and Deuteronomy. Deuteronomio. 5 ka libro nga nakasulat diha ang balaod sa Dios. Ang mga Israelita, back sa history, more than 400 years, naulipon sila sa Egyptian. Ug wala na sila, nakaila, kinsa sila. Ang first generation, makatestify pa nga kaliwat ta sa mga katawhan sa Ginoo, mga Jewish ta. Hebrewanon ta. Pag-abot sa sunod nga mga generation, kay kanang 400 years, igsuon, naana sa mga 6 to 7 years generation, gikan sa ilahang pag-exile, nga nakaptive sila sa Egyptian. Kung mayong kag 6 to 7 generation, perti na ng layua. Bisag ikaw karon, mangutana ka kinsay ngan sa lulo sa imong lulo. Naapay makatubag? Ha? Pangutan na imong tupad, pangutan na siya. Kinsay ngan sa lulo sa imong lulo. Lisod na kaayo na igsuon nimong mahinumduman. Na gani uban diri wa kaila siyang lulo. Kaila pa mo sinong lulo? Oh. Ang uban ninyo, inyong lulo namatay na. Nakalimot yung kagpangutana, lo. Kadiyot lang lo. O sa giningan sa imong lulo? Wa ka kapangutana, namatay na lang. Jose, kaila ka sa imuhang lulo? Grabe si Jose, wa kaila siyang lulo. Ha? Ang lulo ni mo si Isaac. Anak baka kang Jacob. Ha? Ang imong lulo si Isaac. Asa si Isaac? Ha? Naradiri si Isaac, oh? Lulo ni nimo. Ikaw ang iyang apo. Kinahanglan, mangutana si Isaac, kinsa day akong lulo? Kinahanglan masubay na nimo. Kay from generation to generation. Karon, perti ng bagaa ang mga generation, wala na takaila kung kinsa ta. Nagtuo po ta nga, ordinaryo rata nga Pilipino. Sige kag tanaw sa imuhang ilong. Di na ginamausap. Wala na chance.
Kung imo nang ipaopera, igsoon, dako na kay kagasto, anak. Kung imo nang iparituki imuhang ilong, mga igsoon, posibilidad pa, di na mo bagay sa imuhang mata, sa imong naong. Ingna imong tupad, tama na. Sakto ra ng ilunga, bagay sa naong nimo, kana nga ilong. Amen. Lisod kayo nga na kay ilong Amerikano. Ngano man, inigbutang sa ilong Amerikano, ilisan ng imong ilong, dili mag-match ang color. Taas, unya, puti, di mo match ang imuhang naong sa ilong sa Amerikano. Hello? Ingna imong tupad, mahitungod na ni sa ato ang identity. Sukad pa kaniadto. Amen? This is the promise of God. Ngadto sa mga Israelite. More than 400 years, 7 generation, wala na sila kaila, kinsa ang Diyos sa Israel. Motong niingon si Lord, ngadto, pinaagi ni Moses, ngadto siyang katawhan, I will walk with you and be your God, and you will be my people. Kay samtang dito pa sila sa nasod nila nga Israel, ni isa kahigayon, mubiya si Lord nila. Kada adlaw na agid ang Ginoo. Og every time mutawag sila sa ngan sa Dios ni Abraham, na agyo'y pabor. But 7 generation na ang nilabay. Wala na maorient ang mga Hebrewanon nga ang ilang identity dili basta-basta. Ang ilang gituuhan, ang ilang Ginoo, mao si Pharaoh, si Paraon. Pero nahibong silang anong si Pharaoh, among Ginoo, wa man mahigugma na mo. Gidaog-daog man mi. Gikastigo man mi, giulipon man mi. Mao nang ingon si Lord, sugod karon, kay gikan mo sa Egypt, maghimo kog kubinanti. I will walk with you and be your God. And you will be my people. Kung ang imong pamilya nga dakuan isuon, nakadiha nagdako. Natawo ka sa pamilya nga way Dios. Natawo ka sa pamilya igsuon nga puno sa kagubot, na puno igsuon sa kaguliyang. Mauna ni ang panahon nga akong ipaila sa imuha nga ang imong Dios mao ang Diyos ni Abraham. Gusto siya nga ikaw iyang angkunon. In Exodus 6 verse 7, I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. Mas gipaklaro na gyud ni Lord ngadto sa iyang katawhan. Niingon siya, I will take you as my own people, and I will be your God. Kay baw kay igsoon sa akong pagpamalandong niini, daw nanimbaut akong balhibo ug nangurog ko. Nakaingon ko, Lord, kakuyaw baning ang pulong. Dili din basta-basta nga pamilya nga akong gidala. Kining pamilya nga akong gidala, imuha dining katawhan. Ikaw di ay ang nanag-iya ni ini. Ug ingon diha igsoon, then you will know that I am the Lord your God. Grabe ka intentional si Lord. Nga moingon siya, ako ang imong Ginoo nga imong Dios. Nga nagkuha kanimo gikan sa yugo sa kalisod. Yugo sa pagdaog-daog. Yoke of the Egyptian. Unsa man ning Egyptian? Mao ni ang kinabuhi nato sa una nga napuno sa bati nga kinabuhi tungod sa yugo sa kangit-ngit, yugo ni Satanas. Giluwas kita sa Ginoo,
gikan ni ini nga yugo igsuon, yoke of the Egyptian. Ug nakaingon ko mga igsuon nga Lord, dili ko mosugot Ginoo nga ako ray makasabot ani. Patilawa pod ang imong katawhan, Lord. I pray igsuon, tanan nga mga trabahante diri dili na mo maka-feel og inferiority. Di na mo makatan-aw sa inyong kaugalingon nga uyamot or ubos. Dili na ka makaminos sa imong kaugalingon. Kay baw ka kitang mga Bisaya. Grabe ang inferior nga atong mabati ikumpara sa mga Tagalog. Sa Pilipinas lang na. Katawuan ang mga Bisaya kay murag ubos lagi kaayo sila. Pero sugod karon wala nay lain nimong panglantaw sa imong kaugalingon. Lantawon na nimo imong kaugalingon as God's own people. Ingon nga pinili sa Ginoo o gipanag-iya sa Ginoo. Amen ba? Mo nang dili na ka basta-basta. Ang uban ninyo moingon diri nga usaha naman ko driver naman ko sa sikat. Ayaw pag-ingon nga driver lang ka og ubos ka. Ayaw gyud lantawa imong kaugalingon nga minus ka. Ngano man ang Dios sa Israel, ang Dios ni Abraham maoy imong Dios. Og I know kung kana lang ang imong level karon, naa pa lang ka sa ubos nga kahimtang. Moabot ang time nga i-prosper ka sa Ginoo. Moabot ang time nga i-bless ni Lord ang imong pamilya. Moabot ang time nga ang imong damgo katong bata pa ka, pailuhon ka sa Ginoo nga ang imong Dios nga gialagaran, Dios ni Abraham. Amen. Excited mo igsoon? Ako excited kay ko ani nga topic. Excited ko ani. Gusto na ko ni i-emphasize tagsa-tagsa nato. Ang yawa maayo kay mo ilad, maayo kay mo disip. Usahay ang yawa gusto niya mulakaw ta sa pagduha-duha, kahadlok, kabalaka. Usahay kanunay ipakita sa yawa ang atong mga kapakyasan, atong mga sayop, ang ato ang mga tinago nga mga buhat sa kangit-ngit. Kanunay nang ipakita sa demonyo sa tua, o kada adlaw tulisukon ka sa demonyo, mayngon siya, di ka takos, di ka ngayan. Simba-simba ka, pero di ka ngayan. Ayaw dihag simba, ayaw ampo, kay di malason ka, wa kay pabor, mauna ipamukha sa demonyo na to. Pero sugod karon, ang yawa, balihon na nato siya. Imo nang harungon ng demonyo, muingon ka uban sa confidence, muingon ka sa ngalan sa Dios nga akong gialagaran. Wa na kay gahom sa akong kinabuhi. Giluwas nako sa Ginoo. Sa ngalan sa Dios nga akong gialagaran, wa na kay gahom sa akong pamilya. Wa na kay gahom sa akong mga anak. Wa na kay katungod sa akong finances. Dili na ka maka-operate sa akong pamilya. Ngano man, kaila na ka, kinsa ka atubangan sa Ginoo. Amen ba igsoon? Doon ay upat kabutang aron makaila ka, kinsa ka. Number 1, mga kaigsunan. Our covenant identity, number 1 is belonging. Inay mo tupad, belonging. We belong to God. Isyagit, we belong to God. Covenant establishes a relationship, not religion. Kinahanglan makasabot ka karong adlaw nga wa ka moanhi ining dapita tungod sa relihiyon. Why relihiyon nga emphasize sa imuha diri? Why relihiyon nga mudani nimo aning dapita? Nia ka aning dapita because you belong to God. Ang tag-iya nimo mao ang Dios.
Og naa ka diri tungod sa covenant relationship. Ingay mo tupad, covenant relationship. Naa kay relasyon sa Dios nga siya ang imong amahan. Siya ang imong manluluwas. Siya ang imong redeemer. Siya ang imong provider. Siya ang imong protector. Siya ang tanan sa imong kinabuhi. He is the giver of life. He is more than anything. More than enough sa imuhang kinabuhi. Ug kana nga covenant nagpamatuod na. We belong to God. Gusto kag pulong sa Ginoo nga supporting verse in Psalms 100 verse 3. Mao ni kanta ni David. Gikanta ni David aron ang tanan nga mga Hudiyo, mga Israelita makahinumdum nga dili sila basta-basta nga tao. Uyugan ang imong tupad ingna siya dili lagi ka basta-basta. Kuska aron dili na magduka. Di ka basta-basta. We belong to God. Gipanag-iya ta sa Ginoo. Kisay tagiya nato ang Dios. Unsay sulti diha? Kanta ni David, ingon siya, ambot unsay tunada ani. Kung mahimo inyo ning butangan og tunada para ato ning ibalik-balik kada Sunday. Ingon diha, know that the Lord is God. And it is He who made us. And we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Niingon ang salmista, ngadto sa congregation, niingon siya, hibaluin ninyo nga ang inyong Ginoo, Dios. Og siya ang naghimo kanato. Og kita, iyahang gipanag-iya. Kita ang iyang katawhan. O kita ang mga karnero sa iyahang sibsibanan. Si David, kumplito iyang understanding ani. Isa ka chapter, iyahaning giawit in Psalms 23. Igsuon. Ningon siya, the Lord is my shepherd. I shall not want. I lack nothing. The Lord is my shepherd. Ni-declare si David, o kahibaw siya, kinsa ang Diyos ngayang gilagaran. Kamong naay trabaho diha. Kamong naay negosyo diha. Kamong naa karon sa kalisod sa inyong pamilya. Sugdi ni pagdeklara. Inigbangon nimo sa kabuntagon. Imong ibayaw imong kamot. Kung moingon ka, I stand by your grace in your presence. And I know that you are my God. Ikaw ang akong creator. Ikaw ang tag-iya nako. Imo kong anak, Lord. Og ako ang karnero sa imong sibsibanan. Karong adlawa, walay panginahanglan sa akong kinabuhi nga dili matagbo. Kay ikaw ang akong great provider. Amen ba mga katawhan sa Ginoo? Know that the Lord is God. Dili ka basta-basta o Ginoo, Dios siya, nga maoy creator sa tibuok universe. Ug mauni ang atong identity. We belong to God. Romans 14 verse 8, kusog nga basa. Whether we live or die, we belong to the Lord. Unsa may mong kahadlukan? Patay man o buhi ka, iya ka sa Dios. Di ka mahadlok sa imong pagkinabuhi. Di ka mahadlok sa pagkinabuhi. Dili ka mabalaka ani nga kinabuhi. O bisan pa ang kamatayon, dili ka mahadlok. Kay niingon si Paul, whether we live or die, we belong to the Lord. Niingon si Paul nga to sa Philippians 1:21. For me to live is Christ, and to die is gain.
Kung mabuhi ko si Kristo, apan kung mamatay ko kadaugan, ayaw kahadlok. Kinahanglan ka mubarog, ug ayaw na padaog-daog sa demonyo. Ako ning gitudlo sa inyo, ha? Kay every time makasala ka, ang yawa mo tulisok nimo. Every time ma-fail ka, ang yawa mo condemn sa imo, ha? I-reject ka. Maka-feel na yung kaog useless. But ayaw kalimot, ani. Si Lord, mao'y nag-angkon nato. Mao'y nagpanag-iya nato. Kanang negosyo nimo dili, ikaw ang tag-iya, anak. Si Lord mo'y tag-iya, anak. Kanang imong talent, kanang imong kusog, imong abilidad, kanang imong puhunan, kanang tanan nga naa nimo karon, ang tinuod nga tag-iya ana si Lord. Apil ang imong kinabuhi, iya na sa Ginoo. Ang yawa, usahay, tulisukon ka, i-discourage ka, nganong naingon ani, ayaw og declare nga imuha na, Lord, imo ni tanan. Dapat ready ka. Lord, kung mawalaan kong kwarta, okay ra, Lord. Imuha man eh. Kung mawalaan kong negosyo, okay ra, Lord. Ang importante, ikaw tag-iyan ako, Lord. Kung kining akong pamilya, mamatay ni Ginoo sa kagutom, okay ra, Lord. Ang importante, buhi o patay, ikaw tag-iyan mo, Lord. Kung ingon anak ka bold, ingon anak ka isog sa imong declaration, sa imong kaugalingon, I belong to God. Di na ka mahadlok. Saka daw, tagatong gustong trabaho. Nangitag trabaho. Kanang nangita og dako more than enough nga sweldo, saka. Wala ka nagpasaka para nako. Kinahanglan mo tuo ka karon. Wa ka nagpasaka sa imong kamot, wa pa kuningon nga ibutang. Wa ka nagpasaka sa imong kamot tungod kay niingon ko. Gusto lang ni Lord musaka imong pagtuo rong adlaw. Nga pagkagawas nato sa taguangkan sa atong inahan, wa gyoy bisag bibiron gipada. Wala gyud tanan. Tanan nga naan nato karon iya sa Dios. Ayaw kahadlok. Ay kabalaka. Sige na lang kag hasta Domingo, hasta pagdaig sa Ginoo, imo pag yung absinan. Kay nahadlok ka nga di ka kabayad. Sultihan ta ka. Kaya gani ni Lord buhion ang mga langgam ug ubang creation sa kalibutan. Ikaw pakaha nga anak kas Ginoo. Kaya gani tubagon ni Lord ang unbeliever. Ikaw pakaha anak kas Ginoo. Proven. Tested. For how many times gitubag na kas Ginoo? Unya karon muus-us imong pagtuo? Unya karon ma-discourage na pug ka? Unya karon moingon ka mo backslide na lang ko. Kay wa man ko gi-bless ni Lord. Sultihan ko ikaw, bangon anak kas Ginoo ang tag-iya nimo, mao ang creator sa langit ug sa yuta. Ihangad pagbalik imong mata tan-awa unsa ka establish ang mga stars, ang buwan igsuon, ang mga planeta na diha wa na sila mahulog kay dunay gamhanang kamot nga nagkupot ni ana nga way isa nilang masaag diha igsuon ug mauna nga Dios ang nagkontrol sa imong kinabuhi. We belong to God. Busa karon undangan na imong kahadlok. Pangayog pasaylo sa Ginoo sa imong
magduha-duha. Sa imong kabalaka, nga ang imong time nga para sa Ginoo imo pagyong kuhaan. Napay uban diri biyaan ang pamilya tungod lang kay maningkamot lang gyud. Na-reminded lang ko, tungod sa pangandoy, ang iyang anak nilarga ngadto sa laing nasod kay adto mo eskwela. Kay aron mahuwa siguro sila sa ilang kalisod. Pero pag-abot sa laing nasod, ang iyang anak didto namatay, wa katiwas sa eskwela, luoy kayo. Nagminatay ang inahan. Dasigon ta mo, Arsenians. Ayog biyai imo ang pamilya. Kay kanang imong pamilya ang tag-iya na mo ang Diyos. Kung imong gisulayan ang ubang company, kung imong gisulayan, nanimpad ka para sa imong pamilya, karon i-challenge ta ka. Sulayi ang saad sa Ginoo. Sulayi ang Dios. Sugdi karon paghumol ang imong kinabuhi sa iyang presensya. Sulayi og humol diha sa presensya sa Ginoo. Ihalad ang tanan sa imong kinabuhi. Kung na kay kahadlok, ihilak na sa Ginoo. Itugyan na tanan sa Ginoo. Hangtod mo ingon ka, Lord, dili na ako ang tag-iya nako. Ikaw na. Amen. And say number 1, we belong to God. Kisay tag-iya na to, espiritu, kalag, ug lawas, apil ang tanang butang nga naa nato, atong gigunitan, balay, yuta, tanang kabtangan nga na nato, kining tanan, iya sa Ginoo. Ingay mo tupad, ayo pangangkon. Usahay, makuhaan na gamay, sakitan ka. Matipakan na gani gamay imuhang bank account, sakitan dayo ka. Murag, ikamatay na nimo. Dapat sama ni Job, muingon ka. Ikaw ang naghatag, ikaw ang mukuha. I praise the name of the Lord my God. Bisag unsa nakahimtang, dapat i-remind mo imong kaugalingon, ikaw tag-iyan ako, Lord. Pag muingon, makabati ka sa imong lawas, nganong sakit naman akong tuhod, sakit na akong hawak. Muingon po ng demonyo, wana, hapit na ka mamatay. Pagtanaw ni mo driskilid na may bukol, ingon ng demonyo, cancer na, kinahanglan kang mangandam. Declare dayon, Lord, ikaw tag-iyan kong lawas. Kung naa may problema diha, Lord, kaya gani ni mo, Lord, imo kong gipatubo, gikan sa taguangkan sa kong inahan. Niya karon pertin akong dako ag lawas, kaya gani ni mo nga gipatubo. Ginoo, ikaw ang magatangtang ana, Lord. Ikaw tag-iya ani nga lawas. Amen. Whether we live or die, we belong to the Lord. Established na sa imong kaugalingon. Every day, muingon ka, I belong to Jesus. We belong to you, Lord. Imo nang ideklara. Pagpaki ang Ginoo, hallelujah! Thank you, Jesus. Number 2, we are loved and accepted by God through covenant grace. Ayaw ka feel nga murag ikaw rejected, sila paborito. Ayaw ka feel nga murag na ay pinalabi ang Ginoo. Kay mao ni truth. We are loved and accepted by God. Nabay ka mga anak sa Ginoo diri. In Deuteronomy 7, verse 7 to 8, basag kusog igsuon. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples.
For you were the fewest of all peoples. But it was because the Lord loved you and kept the oath he swore to your ancestors that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Niingon ang Ginoo, pinaagi ni Moses. Yang giingnan ang katawan si Ginoo. Ang Ginoo wa mahigugma ninyo tungod kay purti ninyong daghana. Wala mo gipili tungod kay purti ninyong daghana. Tungod kay talented mo. Tungod kay nindot mo nga rasa, gwapa mo. Wala ka gipili kay ingon si Lord. Tungod kay kamo ang pinakagamay. You were the fewest of all peoples. Pero unsay rason nganong ang heart sa Ginoo, nganong gipili ka sa Ginoo? Verse 8. Ingon diha, it was because the Lord loved you. O kining nga love connected sa covenant and kept the oath he swore to your ancestors. Nahigugma lang ang Ginoo nato o kinikonektado sa covenant ngadto ni Abraham. O mo ni hinungdan nga si Lord ang iyang gahom nagmanifest with his mighty hand. Iyatang giredeem, iyatang gilukat gikan sa slavery, sa ka-darkness, sa gahom sa yawa nga mao si Pharaoh igsuon. O gusto sa Ginoo ipahinumdum nimo nga dili ka ingon ana kaniadto. Alaot ka, wa kay pulos. Pero sa dihang nakatilaw ka sa gugma sa Ginoo, sa dihang naka-encounter ka sa Ginoo, doon ay daggamhanang kamot nga nagsapnay nimo karon og iyang ipabati nimo sa kanunay nga you are my beloved son and daughter. I love you with an everlasting love. Pikpikay mong tupad, love ka ni Lord. Naiuban nino diri, wa nakaka-feel og love sa imong parents. Naiuban nino diri, naka-feel mo nga murag ubos kay ka. Yes, kasabot ko. Daghan, dili perfect ato mga leaders ug mga disciples. Nay mga times, masayop, makasala, mapukan. Pero, inigtanaw nimo ingon ani na iyang kahimtang. Inigtanaw nimo kini nga leader na pakyas. Murag mo ingon si Lord, so what? Unsay imong sulti? Unsay imong ikasulti ani nga leader, pakyas man ni. Unsay ikasulti nimo ani nga anak, kini nga disciple. Nakasala na pod. Unsay imong ikasulti ani, murag ingnon ka sa Ginoo ipamukha ni Lord. Niingon si Jesus, kinsa tong way sala? Ang way sala mo'y muunag punit sa bato o glabay ani nga babay. Ni isa sa mga tao nga nagtulisok sa babay, wa gyoy nakaako pagpunit sa bato og nilabay ngadto sa babay. Ngano man, kay ang gugma sa Ginoo, kaya niyang luwason, bisag na pagkakaroon sa bungaw, sa failure sa imong kinabuhi. Kaya kanyang bitaron pag-usab o ipasaka pagbalik o iyang i-remind sa imuha, I have drawn you with my loving kindness. I love you with an everlasting love. I have called you. Amen? Para nimo karon. Wa ko kailan nimo. Pero naka-feel ka nga napakyas ka. Naka-feel ka nga wa na kay value. Naka-feel ka nga murag wa na kay anointing. Murag dili naka-part sa family. Murag wa na kay appeal sa ministry. Para nimo kini. Nga lantaw nimo sa imong kaugalingon,
Murag wa na gyud kay hinungdan. Gusto na kong i-remind sa imo ha. You are beloved. Kasabot kag beloved, pinangga kaayo ka sa Ginoo. Nay mga times, nangandoy ka gakos sa imong ginikanan, nangandoy ka gakos sa imong leader, nangandoy ka nga nay makasabot nimo. Pero, the more nga nangandoy ka ning mga tawhana, murag maka-feel ka nga murag wala na, dili namang ko love nila. Ako kang prangkahan sa pagsulti nining kabuntagon. Gipailanas Ginoo nga murag wa nay taong makasabot nimo kay gusto ni Lord suluhon ang moment nga siya ra gyud ug wa nay lain pa nga imong ma-feel. Na dili tao ang imong gikinahanglan. Dili kwarta ang imong gipanghita. Dili relasyon sa tao ang imong gipangandoy. Batwa na'y lain, gugma lang yun sa Ginoo. O kung naa ka na nga point, ubos na kayo ka. Kanya, mubalik ka uban sa grasya sa Ginoo. Namuingon ka, Lord, I stand by your grace with your presence. Then ang gugma sa Ginoo mo flow. Muagas. Ug patilawon ka sa Ginoo. Na dili kwarta ang solusyon. Dili trabaho ang solusyon. Dili client ang imong gipangita. Dili disciple nga maayo ang imong gipangita. Tudluan ka sa Ginoo, iyang presensya, iyang gugma. 1 John 3, verse 1. Grabe si John, igsoon. Kibaw ka kinsa ni nga John, duha ka John, das Bible yung makita. John the Baptist and John the Beloved. Ingna mo tupad, the Beloved. Kinsa man ni si John the Beloved. Mauni ang isa sa pinakabatanon nga disciple ni Jesus. Gipili siya ni Jesus bisag batanon pa siya. Pero naay something nga naa ni John. Paraykon kaayo ni si John. Batanon. Nga kung unsay gusto, kung unsay kanabang asa si Lord, naagit ni si John. Na ba si John diri? Na yung mga John diri? John the Beloved. Hallelujah. Si John igsuon, kamaugid siya mo expound. Siya'y writer sa John 3:16. Woo! Ningon siya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. O giusap niya, ingon diriya, see what great love the Father has lavished on us. Tanawa sa kadako, kini nga gugma nga gihatag sa amahan, ngari ka nato, that we should be called children of God. Bahalag di ka tawgon nga pastor.
Balag di ka tawgon nga leader. Balag di ka tawgon nga CEO. Balag di ka tawgon nga manager. Di ka tawgon nga attorney. Di ka tawgon igsuon nga teacher. Bahalag ka ng tanang titulo sa kalibutan. Wala na sa imuha. Ang pinaka-importante nga titulo, I am a child of God. Undangan na ng sigig apas og title. Niingon si King Solomon, pinakadato og hari sa iyang panahon. Malamon pa gyud. Niingon siya, meaningless. Meaningless. Wa ni pulos tanan. Ang gukod sa kalibutan karon, degree. Dapat degree holder ka. Dapat taas ka grado. Dapat sikat ka. Dapat ingon-ani ka. Dapat kahibaw ang imong silingan. Ang graduate ka. Dapat nipaso ka. Dapat mauning nga diploma. Mauning nga medalya. Dapat champion ka. Dapat 8 ka bakos ang imong pagka-champion. Miingon dayon ka, oy, si Manny Pacquiao raman na. Na ako'y bakos diri. Pisi man eh. Wala ko na nga title. Sultihan ta ka, karong kabuntagon. Pwede ka mo ingon sa Ginoo, Lord. Pwede ra matangtang ang tanang title, Lord. Pwede ra mawala akong pagka-manager, Lord. Bahalag ako na ang janitor. Bahalag ako na ang pinakaubos. Ang pinaka-importante diri, Lord, I am a child of God. Woo! Pangutan-an na imong tupad. Yung nasa kinsa man kang anak. Anak ka ni Henry C. Takiya sa ISM, mga ISM. Takiya ka ni, ikaw ang anak ni Lucio Tan. Mayingon ng mga tao, bulahan kayo ka, oy. Sinang imuhang apelido? Tan imong apelido. Bulahan kay ka. Yahay kay mo kay dato mo. Ikaw mismo wa kailas imong kaugalingon. O dili ka basta-basta nga anak. Kasagaran na to, always maka-feel, yes, Lord, I am a prodigal son. Nang imong lantaw sa imong kaugalingon, always prodigal son. Pero wa ni mo tiwasa ang istorya. Wa ni mo tiwasa ang istorya sa prodigal son. Wa siya magpabilin nga prodigal son. Tanawa o basaha pagbalik. Gikan sa iyang pagka-prodigal son nga bulingot kayo, hugaw na kayo, ayaw kalimot sa istorya nga giilisan siya sa iyang amahan. Gibutangan siya sing-sing. Gisapatusan siya. Og dunay celebration sa gingharian. Tungod kay ang istorya sa prodigal son, nahimo siyang beloved son. Nga bisan katong iyang kamagulangan, ang kuya igsuon, nga para niya, ako'y maayo, wagi ko masipyat, wagi ko makasala. Pero dito sa istorya, nakitaan, nga kani nga tao, nga nagpaka-perfecto sa iyang kaugalingon, dito nakitaan nga siya di ay, ang iyang heart, wa pag di ay, na-align sa heart, ngadto si ang amahan. Kay nagluod siya, niingon siya, grabe, dugay na ko nagpuyo diri sa kagirian. Bisag gamay ra kaayo, bisag piso lang giihaw para nako. Pero kining badlungon nga anak, maupay pag-abot, ani?
Grabe giihawan, pinakatambok yun nga baka. Hallelujah. Unsay sulti ni Lord sa amahan? May son. Tanang ako, imuha. Ug ang pinaka-importante, kauban ta. You are with me. Unsay ako imuha. Unsay malimot na ba? Dugay na tas Ginoo. Magsige tag-ingon, Lord, grabe faithful kay ko, Lord. Tanang covenant giving, Lord. Tanang first fruit, Lord. Wa gyud ko'y absent, wa ko'y palta na, Lord. Pero nga nung naingon ani ko, Lord. Gi-check sa Ginoo imong heart. Kay ang imong ilhanan nga ikaw paborito ni Lord kay na kay kwarta. Kay nindot ang dagan si imong kinabuhi. Nakalimot kay igsuon nga part ra ni sa formation process sa Ginoo sa imong kinabuhi aron mas makaila pagyud ka nga muingon si Lord nimo, you are my beloved daughter and son. Daghan ang nawala nimo. Siguro na nawala nimo nga kapamilya. Na nawala nimo nga sweldo, na nawala nimo nga posisyon. Dili na mo matter. Ang pinaka-importante, I am a child of God. Katauhan sa Ginoo na apabamo diha. Hallelujah. Uyugan na po na imong tupad. Ingnan sa, you are God's beloved. Hallelujah. Now, ang uban, magsalig, beloved naman ko. Langga man ko sa Ginoo. Kung makasala ko, pasayloon man ko ni Lord. Pero niabot ang time. Kay nagpagarbo na pod, bagsak na sad. Layo na pod. Pag-abot sa promotion, nawala ng humbleness. Nawala ng humility. Nang hambog na pod. Di ba, ingon anak ta, kisay mo angkon. Kung nindot ng dagan, mura na tag-haud. Mura na tag-kinsa. Kay gibless na ka, na anak kay sweldo. Kung asa na anak kay sweldo, dito po ka nagbisyo. Kay dako na kag allowance, dako nag-blessing, may buong ka, nahimo na po kang hakog. Sa una, ang imong sweldo, 100 pesos ang adlaw, faithful ka sa imong ikanapulo o sa imong offering. Naapag yung imong heart sa first fruit. Pero karon 1,000 na imong sweldo. Uy, sakit naman di ay ning 100. 1 million na imong sweldo, 100,000 naman akong tithes. Musaka na po ang garbo. Inig kabagsak na to, maka-feel na po ta, Lord, wala ko'y chance. Ug mao na ako nakitaan sa mga senaryo, sa mga leaders, sa mga disciples. Na-miss na ko. Dagahan kay mga leaders sa LRC nga nangawala. Na-miss na ko sila. Naidagang mga leaders diri. Salamat sa Ginoo na yung mga leaders. Pero ma-miss na ko sila. Ma-miss na ko ang ilang katong batanon pa sila. Mga bago pa sila sa Ginoo. Grabe ka dependent. Grabe ka humble. Mamiss na ko tungod kay busy na po ng mga leaders. Tungod silang ka-busy. Puro na may busy. Na busy na ang tanan. Unta na apay banding time.
Unta na apay time ang pamilya. Kaya ang pinaka bottom line, pag mawad-an tag beloved, relative, manguli ang tanan. Nganong manguli? Nanguli kay patay na si tatay, patay na si nanay, patay na akong kuya. Nganong mag-reunion man ta? Tungod kay nawad-an na. Karon nga buhi pa. Karon nga naa pa. Nganong gap kaayo ang atong relasyon. Gusto na ko ning i-emphasize nga ang atong church sa LRC is more than a organization or religion. This church is your family. Ug mo nang muingon ko na ay number 3. Kung gikinahanglan nga paliton kapag balik, paliton ka nako by the blood of the Lamb. Kung naay disciple diri, natanaw nimo si mong kaugalingon, na-disqualify ka. Kung gikinahanglan, para lang mabalik ka sa pag-alagad, akong igarantiya nimo ang precious nga blood ni Jesus. Because we are redeemed by the blood of Christ. Our identity is secured by sacrifice. In 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Ayaw ipagamit imong lawas ngadto sa kahugawan. Balik na igsuon. Balik na. Be active pagbalik sa ministry. Ayaw pangluod sa Ginoo. Ayaw pangluod sa imong ginikanan. Ayaw pangluod sa imong leader. Giredeem na kas Ginoo. 1 Peter chapter 1:18-19, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. We are bought with a price. Gipalit na tas Ginoo. O karon kay gipalit ta sa Ginoo, ibutang ta ni Lord sa iyang display center. Gusto na kong ipahibaw ninyo, proud kay si Lord sa imuha. Sa imong naabtan karon, proud kay si Lord nimo. Wala naglantaw ang Ginoo sa imong perfect na life. But the transformation of your life, nga taliwala sa imong giagian, proud kay si Lord nimo. Bisag na down na ka, natumba na ka, mubangon gihapon ka, o musimba mga lagad gihapon ka sa Ginoo. Because you know, you are bought at a price. Pagpaki ang Ginoo. Therefore, gibuild ka sa Ginoo. You are built for a purpose. We are formed and sent to represent God and fulfill His mission. Every time mag-mission me, pasensyahin, no? Nalapas ko sa oras, but dili tanang time, igsuon. Akong sayangon, tungod kay gusto na ko emphasize, because this church is the
beloved church, para sa kuha, kamo ang pinalangga nga church. Almost 50 churches ang among ginabisitahan. Daladala na ko ang akong mga leaders, mga disciples, kuyog sa mission. Mag-testify sila. Manguli mi uban sa kalipay o kadaugan. Nga naman, naka-help mi sa ubang church. Ug mag-celebrate mi sa kaayo sa Ginoo. Grabe ang LRC, grabe si Lord. Gigamit na ta sa Ginoo. Abi na to, kita ang pinakaluya. Diri, kung kita magkuyog, ang lantaw na to sa kaugalingon, luyahon ta diri. But kung mag-mission ta, tuwa na ta dito sa mission field, grabe ang Ginoo, magpakita siyang glory. Anak, grabe ka ka-special, gipatubo ka na ko. Dili man ka perfect. Amen. Sultihan ta mo, walay perfect nga Pio. Walay perfect nga Alex. Walay perfect nga mga primary leaders. Perti ni silang daghana diri. Walay perfecto nga mga leader. Walay perfect nga Pastor Bito o Pastor Amiri. Para ninyo, gusto na ko ipahibaw ninyo, wa mo kahibalo. Unsay among giagian, magbuntagay mi, mag-disciple mi. Unsa ang mga sacrifice nga among gihatag para sa Ginoo. Na ay mga times, igsoon maabtan mi kalas 4 sa kadlawon, pagsitol sa problema. But karon nganong ni barog gihapon ang mga beloved leaders and disciples nato, tungod kay naapay purpose ang Ginoo. Nganong nakakaroon, nagpadayon ka. Nganong ang imong cell leader, grabe, muadto pag yun, maningkamot pag yun, imong leader. Nangutang na naog para pa snacks ni mo. Wala ka kahibaw. Na paghihapoy kaon. Lisod kaayo na. Wala tayong milyonaryo nga primary leaders diri, mga cell group leaders na to diri. Wala. Pero grabe. Pag maoy mo serve, murag mga milyonaryo. Amen. Kinitanan mga primary. Malaki o babae. Tanaw ninyo, kasi Ilden, nindot na kayo yung network. Kamao mo guni si Ilden. No! Wa ka kahibaw kung sa iyang giyagian. Kita mo ni siya, iksoon. Isa na sa estudyante nga, barumbado dia, sila to sa una. Ang magsigig, kutsilyo diha sa gate. Pero kung makakita ka, ani, gionsa sila. Pag-transform sa Ginoo. Kayong ka-amazing grace. How sweet the sound. Hello. Medyo emotional ko aning bahina. Gusto lang nako i-emphasize. Mga bana, sakang kamot. Uy, asawa, tanawa po di mong bana. Duha ag saka, bana. Kanang duha ka kamot. Surrender na ta, surrender na ta. Uy, mga asawa, pagpakipod ng imong bana. Uy. Many times, ang mga bana, mga asawa, ang inyong bana na fail, na pakyas. Taas kayo ka o lantaw sa imong bana kay mo ni imong hero, mo ni imong protector, defender ni mo ni. Pero kadaghanan na nasipyat, kadaghanan na nasayop. Kapila na nakasala. But nga nung hangtod karon ni kuyog na nimong simba, na ay grasya si Lord anang tawhana. Saka na pod kamot sa mga asawa. Amen. Tanaw na itong mupakpak ba ang bana? Basig ang bana mo ingon, way laing pinakamaldita nga babae sa tibok kalibutan.
Nangako na ng asawa. Pero sultihan ta ka. Mao na yung mga living hero. Ang father and mother mo na yung mga living hero sa atong balay. Ayaw pagsigig celebrate ni Rizal. Kay wa kakaabot ni Rizal. Ni Bonifacio. Imong nanay ug tatay mo na yung hero nimo. Amen. Emphasize na ko ni. Kay di ta mo uli rong adlaw. Hangtod di ka kasabot. In 1 Peter 2:9, you are a chosen people that you may declare the praises of Him. We are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. Karong adlaw akong hinginlan ang demonyo gikan sa imuhang panimalay, diha sa imong kaminyoon, diha sa imong trabaho, sa imong negosyo. Ug akong tulisukon ang demonyo karon ug akong hinginlan nga wa na siya gahom sa atong pamilya ug sa mga disciples sa LRC. Ngano man, we are God's chosen people. Kailan na ta kinsa ta atubangan sa Ginoo. Amen? Let your light shine before others so that you may see your good works and give glory to your Father. Amen. Mo nang grabe. Wali taron. Way mo undang. Ngano man, we are God's people, God's possession. We have God's character and we serve His godly purpose. Pakpaki kusog ang Ginoo.